So, are you guys single? Yes, currently. Currently single? Are you guys dating? Ano? No? Po. Friends? Yes po. Magkaiba po kami ng market. Okay. Yung naging height. Ako siyang matangkad doon sa picture. Meet Ice and Kai, college besties, at mga mandirigma ng dating scene. Would you say na mas mahirap o mas madali na makakilala ng mga potential partners ngayon? Yun sa akin, sir, feel ko mas madali po ngayon kasi everything is in the internet na po eh. Especially sobrang talamok nung Bumble and nung Tinder. So, nabanggit niyo yung dating apps, di ba? Tingin niyo ba net positive yon or net negative? Ibig sabihin, nakakatulong ba sa inyo yon or nakakasama sa relasyon ng mga kabataan ngayon? Personally po sa akin po, more on the negative po siya. Really? Nagiging kind of toxic po siya sa akin. Na-realize ko lang po na parang yung mga users po ng dating apps, we kind of sugarcoat yung profiles natin. Parang we put our best features po doon. Parang may facade. May facade po. How about you? Ano naman ang tingin mo sa anong experience mo naman sa dating apps? Pandemic kasi ako nag-start, sir. Pwede ka may makachat na mga taga-ibang bansa, ganyan. May na-meet po ako na guy ulit. Tapos parang, Okay naman? okay siya, sir. Kasi hindi ba kagaya comparing yung kapag kausap mo taga-ibang bansa, sir. Very kasi sila, direct to the point, na walang masyadong patwitams, paligoy-ligoy, ganon. Are people more impatient? Kasi parang di nag-away kami ng konti. Okay lang, may iba naman dyan eh. Break na lang tayo kasi I'll just look for someone I think, online. Yes, sir. Kasi meron tayong fallback. Parang meron nasa isip na, okay, madami pa naman akong makikilala. Parang instant kasi, no? Do you feel the same way? I feel like nagkaka-mindset yung mga tao ngayon, especially sa dating apps na parang may kind of safety net sila. No, kung hindi mag-work to, edi next, fuck you. Is that a good thing or a bad thing? Kasi, di ba, sa isang banda, baka sabihin na, konting away lang, hindi naayusin. Pero sa kabila naman, hindi ka kailangan magstay sa isang toxic na relationship kasi kung hindi nag-work, edi thank you, next. Sabi nga ni Ariana Grande. Ano tingin niyo dun? Parang again, sir, depende pa rin sa tao. Kung sa tingin mo naman na hindi na worth magstay sa ganong klase ng situation or madami ng red flags and non-negotiable na yung nangyayari between both parties, I think exit ka na. Kasi madami pa dyan eh. Na tayo. Nakasakay ako ng roller coaster mag-isa. Ano yung mga idea ba to? Here comes the drop! Stigma sa mga single sa Pilipinas. Yun ba yung dahilan kung bakit yung iba parang nape-pressure na magkaroon ng relasyon? Actually, kahit may ganong pressure, mukhang kabaliktaran ang nangyayari. Sa datos ng Population Commission at Philippine Statistics Authority, 28 years old na ang median age ng pagpapakasal sa Pilipinas mula sa 27 years old noong 2017.